Sa panahon ngayon, isang pindot lang sa social media ay tila ba kaya nang baguhin ito ang ating kapalaran. Kaya naman dapat tayong maging matalino sa pagkilatis ng mga taong ating pagkakatiwalaan dahil isang maling desisyon, maaari natin itong ikapahamak tulad na lamang ng kasong tampok sa ating video kung saan isang dalaga na ang tanging hinawakan ay kanyang pangarap ay nahulog sa patibong ng isang lalaki. Ang matatamis nitong salita na nangangako ng katuparan ng kanyang pangarap ay nagkukubli pala ang isang panganib na magdadala sa kanya ng trahedya. Sa paniniwala niyang ito na ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap, buong tiwala siyang sumama. Ngunit sa halip na entablado at ilaw ng kamera, isang madilim at malupit na kapalaran ang kanyang sinalubong. Hinalay, pinatay at iniwan na lamang na wala ng boses para magsalita ng kanyang katotohanan. Ito ang kwento ng isang pangarap na nauwi sa bangungot. Isang paalala na sa likod ng mga screen at ng magagarbong alok sa social media, maaaring nakatago ang pinakamapanganib na bitag. Ito ang mapait na kwento ni Melissa Magracia. Para sa kasong ito, dumako tayo sa bayan ng Tanza sa Cavite, kung saan ipinanganak at lumaki si Melissa Magracia, isang senior high school student at naninirahan sa Barangay Paradahan 1, Belvedere Subdivision sa bayan ng Tanza. Bunso siya sa 3 supling ni Melita at June Magracia. Pinagsisikapan ng mag-asawa ang pagpapalaki sa kanilang mga anak, kaya todo kayod ang mga ito. Si Aling Melita, kahit na maganda ang trabaho ng kanyang mister bilang engineer, ay tinutulungan pa rin niya ito sa paghahanap buhay bilang mananahi. Batid ng ginang ang hirap ng buhay, lalo't sabay-sabay na nag-aaral ang 3 niyang anak. Sa mga ito, ang bunso daw niyang si Melissa ang madalas na nagsasabi sa kanyang ina na kapag siya ay nakapagtapos ng pag-aaral, tutulungan niya ang mga ito na maging maunlad ang kanilang buhay. Ayon pa kay Aling Melita, pinakamakulit at pinakamadaldal si Melissa sa kanilang magkakapatid, pero ito rin daw ang pinakamalambing sa kanilang lahat. Bata pa lamang daw si Melissa ay alam na nito ang nais niyang marating sa kanyang paglaki at lagi itong nangangako sa kanyang ina na siya ang magbibigay sa kanilang pamilya ng masaganang pamumuhay. Pangako pa ng anak na kapag siya ay nakapagtapos ng pag-aaral ay nais niyang magkaroon ng magandang trabaho para maipagpagawa niya ng malaki at magandang bahay ang kanyang ama't ina. Kaya naman pinagbubuti raw nito ang kanyang pag-aaral dahil bukod sa pagmumodelo ng part-time ay nais din itong makapagtapos ng kolehiyo ng kursong architecture. Subalit ang mga pangarap na ito ni Melissa ay agad palang matutuldukan ng hindi inaasahan. Aral-bahay, bahay-aral. Ito ang nakagawiang buhay ni Melissa. Kaya noong December 6, 2016, nang hindi ito umuwi sa kanilang tahanan, nilukob ang mag-asawang sina Aling Melita at Mang June ng labis na pangamba. Masama noon ang pakaramdam ni Aling Melita dahil sa lagnat, pero mas lalo pang sumama ang kanyang pakaramdam nang hindi umuwi ang kanyang bunso. Huling text ni Melissa sa kanya na makikipagkita lamang siya sa taong nag-aalok sa kanya ng modeling gig na nakahandang magbigay ng 15,000 pesos para sa trabaho. Pinilit niya ang anak na umuwi na dahil masama ang kanyang pakaramdam, pero nakiusap daw itong pagbigyan na siya at pipilitin naman niyang makauwi kaagad. Wala nang nagawa si Aling Melita kundi pumayag. Ilang oras na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin nagpaparamdam ang kanyang anak. Hanggang sa makatalugan na niya ang paghihintay. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Aling Melita dahil sa malamig na haplos sa kanyang balikat at tiyan. Napaiyak siya nang maisip niyang baka ito ay isang premonition ni Melissa. Nagdasal siya ng taimtim, subalit hindi nawala ang kabog sa kanyang dibdib. Lumipas ang isang araw, subalit walang Melissa na bumalik sa kanilang tahanan.
kaya napagpasyahan ng pamilya na ipagbigay alam na sa mga pulis ang pagkawala ng kanilang anak. Sa paghahanap sa kanilang anak, napagalaman ng pamilya na noong December 6, 2016, bandang 6:00 ng hapon. Nakita pa si Melissa na kumain sa isang fast food bago sumakay ng jeep. Subalit imbes na sa bahay, sa indang daw ito nagpunta. Ang sabi daw nito sa isang kaibigan, makikipagkita siya sa isang Elric Mojica na siyang nag-aalok sa kanya ng modeling gig para sa isang hardware brand. Ito raw ang kausap ni Melissa bago ito umalis at sumakay ng jeep. Kwento pa ng kaibigan ni Melissa, nais talaga nitong makuha ang trabahong iyon dahil malaki daw ang maaari nitong kitain na aabot ng 15,000 pesos. Inilalaan daw nito ang pera para sorpresahin ang kanyang ina sa kaarawan nito. Dagdag pa nito, tinanggihan daw ito ni Melissa noong una dahil hindi pa niya lubusang kilala ang lalaking nangangako ng modeling job kaya atubili pa itong makipagkita. Pero dahil mapilit ang lalaki sa pangako nitong trabaho, hindi na raw ito natanggihan ni Melissa. Kaya noong December 6 ay nagdesisyon na nga raw itong makipagkita para malaman niya ng buo ang detalye ng trabaho. Ito rin ang sinabi ni Melissa sa kanyang ina at nangako pa nga itong uuwi kaagad oras na maayos niya ang kanyang lakad. Bagamat ilang araw nang nawawala si Melissa, umaasa pa rin ang kanyang pamilya na siya'y uuwi ng ligtas. Hanggang sa ang pag-asang ito ay dumilim at tuluyang maglaho nang makatanggap ang pamilya ng report mula sa indang pulis na may babaeng natagpuan sa ilog sa Purok 2 sa San Pascual, Indang, Cavite, at sinabihan silang puntahan ito upang kilalanin. Mabigat ang pakiramdam ng mag-asawa. Si Aling Melita, panayang dasal na sana hindi iyon ang nawawalang si Melissa. Isipin pa lamang ay para na siyang mababaliw at mawawala ng ulirat. Subalit tunay ngang mapagbiro ang kapalaran. Pagkakita pa lamang niya sa babaeng nakadapa, naka-uniform ito at may maroon na necktie. Ilang piraso ng mga gamit na nakapaligid sa katawan nito. Alam niya, si Melissa nga iyon. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makahinga sa nakikita niya. Si Melissa, ang kanyang bunso ay wala na nga. Kung sino man ang may gawa noon sa kanyang anak, nais niyang isumpa. Nais niyang maparusahan ng higit pa sa ipinalasap sa kanyang bunso. Hindi masukat ang sakit na nadarama ng buong pamilya sa pagkawala ng kanilang bunso. Sa inisyal na investigasyon sa katawan ng biktima, nagtamo ito ng 5 sugat na dulot ng matalim na bagay. Pero napuruhan ito sa ulo nang siya'y ihulog kaya nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa kanyang utak na siya nitong direktang ikinasawi. Positibo rin na ito ay ginalaw bago tuluyang patayin at pagkatapos ay inihulog sa bangin na ang ilalim ay ilog kung saan nga siya natagpuan ng isang matandang lalaking residente na siyang nag-report sa barangay. Samantala, nakipag-ugnayan ng pamilya sa Cybercrime Division ng Cavite para suriin ang cellphone ng biktima. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, nakumpirma nila na noong December 6, 2016, isang Elric Mojica ang kausap ni Melissa kung saan mababasa doon na ang lalaki ay nag-alok ng modeling job kay Melissa. Makikitang atubili sa simula si Melissa sa alok dahil hindi naman niya gaanong kilala pa ang lalaki. Pero persistent ang lalaki at nangangako ng 15,000 pesos na maaaring ibayad sa kanya ng isang hardware brand. Napag-alaman din ng mga investigador na ang buong pangalan ng suspect ay Elric Mojica Vidalio, 31 taong gulang at dating seaman. Naninirahan siya sa Harasan, Indang, Cavite. Ang asawa nito ay isang OFW at mayroon silang anak. Napag-alaman din na itong si Elric Mojica Vidalio ay dati palang kakilala nila Aling Melita noong nasa elementary pa lamang si Melissa. Naging kapitbahay daw nila itong si Elric pero hindi naman gaanong nagtagal at umalis din ito kaagad sa kanilang lugar at mula noon ay wala na siyang balita tungkol dito. Ang natatandaan lamang daw ni Aling Melita ay gandang-ganda ito sa kanyang bunso. Dahil sa mga circumstantial evidence na ito,
Ikinasa ng pulisya ang pagdampot kay Elric Mojica Vidalio para sa masusing investigasyon. Sumama naman ang suspect ngunit mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa kaso. Naging masigasig ang mga pulis na mapaamin ng suspect hanggang sa ilahad na niya ang kanyang extrajudicial confession. Ayon sa kanya, gabi noong December 6, 2016, nagkita sila ng biktima sa Indang, Cavite. Pagbabaraw nito ng jeep, inangkas niya ito sa kanyang motor upang makipagkita kay Danilo Rufin. Anak daw ito ng kapitan sa barangay Harasan at ito raw ang kausap niya para sa modeling gig. Sabi pa nito noong una, si Melissa ang pilit na nagpapahanap sa kanya ng trabaho pero taliwas ito sa mga nabasa ng pulis sa palitan nila ng mensahe. Dinala daw nila si Melissa sa barangay Harasan kung saan nila tinagpo si Danilo Rufin na may kasama pang 2 lalaki. Nang mapadaan daw sila sa madilim na kakahuyang bahagi ng Harasan, nagsabi daw si Danilo na siya'y iihi lang sandali. Subalit laking gulat daw niya nang tutukan siya nito ng baril at sinabing walang masasaktan kung susunod siya at si Melissa sa gusto nila ng kanyang mga kasama. Wala na daw siyang nagawa nang simula na raw ng 3 ang kanilang kalayan. Si Melissa ay nag-iiyak at nagmamangkaawa pero hindi siya pinakinggan. Pagkatapos daw nilang pagsamantalahan si Melissa, naglakad pa sila hanggang marating nila ang isang bahagi ng madamong lugar malapit sa bangin na sakop na ng barangay Guyam Malaki. Nabigla daw siya nang walang ano-ano ay inundayan ni Danilo si Melissa ng ilang beses bago inihulog sa bangin. Tinakot daw siya ng 3 na huwag magsalita kung ayaw niyang mapahamak. Subalit ang ipinagtataka ng mga pulis ay hindi nito napangalanan ang 2 kasama ni Danilo Rufin. Hindi naman pinaniwalaan ng mga pulis ang testimonya ni Vidalio na hindi siya kasama sa mga gumawa noon kay Melissa. Nanawagan pa nga ang mga ito sa mga magulang ni Melissa na hindi ito dapat paniwalaan. Dahilan lamang ito ni Vidalio para lumusot sa kaso. Ayon pa sa mga pulis, may ilang mga testigo na nagsabing noong gabi ng December 6, nakita nila ang isang dalagang estudyante na napaliligiran ng 4 na lalaki. Parang nakikiusap daw ang dalaga sa mga lalaki. Subalit mariing itinanggi ng ama ni Danilo ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa kaso. Hindi raw ito magagawa ng kanyang anak at nagbigay pa ito ng isang matinding alibay upang patunayan na hindi kasama ang kanyang anak sa nangyari sa biktima. Kung sino man daw ang kasama ni Vidalio ay sigurado siyang hindi isa doon ang kanyang anak. Sa patuloy na paggulong ng kaso, si Vidalio pa rin ang nag-iisang main suspect sapagkat siya lamang ang may direktang kaugnayan sa biktima bago ito nawala. Isa pa, walang pangalang ibinigay si Vidalio maliban kay Danilo Rufin na nakapagbigay naman ng alibay na nagkukumpirmang wala ito sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Hanggang sa isinusulat ko ito ay wala akong nakita isamang report o update sa kasong ito. Ang huling update na aking nakita ay noon pang 2017 kung saan kasalukuyang nakakulong na ang suspect at sinampahan ng kaso rape with homicide. Hinanap ko din kung ano na ba ang update sa kaso, kung si Vidalio lang ba ang nakulong o may iba pang nakasuhan tulad ng claim ni Vidalio na may 3 pa siyang kasama. Ang tanging report ko lang na nakita ay mula sa Abante Tonight kung saan naiulat na nangamba ang pamilya ng biktima dahil napabalitang namatay ang suspect na si Vidalio sa loob ng kulungan. Subalit nang ito'y kumpirmahin, napag-alaman nilang fake news lamang ito. Kung sakaling may nalalaman kang update sa kaso, pakilagay na lamang po sa comment section ng video ito. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, maaari kang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.